Unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata. Nahanap na nila ang lunas, bulong niya. Ang boses ay nanginginig. O mas malala pa, isang bagong lakas. Nakatayo ako roon sa tabi ng binatang si Elias, ngunit ang aking isipan ay nasa malayo. Ang sigaw ng kagalakan mula sa sitio Kumunoy ay parang isang kidlat na gumising sa isang matandang takot sa aking puso. Isang takot na hindi para sa aking sarili, kundi para sa batang pinalaki ko bilang isang anak, bilang isang tagapagmana. Sa loob ng maraming taon, pinrotektahan ko siya. Tinuruan ko siyang lumaban, tinuruan ko siyang mabuhay. Ngunit ang pinakamalaking proteksyong ibinigay ko sa kanya ay ang katahimikan. Ang hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Dahil alam ko na ang katotohanan ay isang lason na mas masahol pa sa kamanda ng aswang. Ngunit ngayong gabi, alam kong tapos na ang panahon ng lihim. Ang sigaw na iyon ang hudyat. Hindi ko na siya maaring itago pa sa anino ng kamangmangan. Tiningnan ko si Elias. Hindi na siya ang payat at takot na batang natapuan ko sa sahig ng jeep. Isa na siyang lalaki. Ang kanyang balikat ay malapat. Ang kanyang mata ay matalas at ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa puluhan kanyang bolo. Handa na siya o kailangan niyang maging handa. Halika, sabi ko, ang boses ko ay mas mabigat kaysa dati. May kailangan kang malaman. Bumalik kami sa loob ng kubo. Umupo kami sa harap ng apoy at sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang dekada, haharapin ko ang multong gabing iyon. Lolo, ano po iyon? Tanong niya. Ang kanyang muha ay seryoso. Ipinikit ko ang aking mata. Ngunit hindi ang apoy sa aming harapan ang aking nakikita. Nakikita ko ang gabi. Ang gabi kung kailan sila dumating, alam ko na darating sila. Isang linggo bago pa man sila dumaong, naramdaman ko na ang pagbabago sa hangin. Ako ang tagabantay ng islang ito. Bawat huni ng ibon, bawat kaluskos ng dahon, bawat pagbabago sa ihip ng hangin ay may sinasabi sa akin. At ang islang ito ay bumubulong ng isang pangalan, Samuel. Naktago ako sa gilid ng tubuhan nang dumating ang kanilang jeep. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang lahat. Nakita ko ang takot sa mukha ni Ramon, ang paalala ni Althea, ang inosenteng pagkamangha ni Celia, at ang batang si Elias na nakadungaw, hindi alam na papalapit na siya sa kanyang katapusan. Nakita ko ang patibong, ang matulis na kawayan. Alam ko kaagad na hindi iyon aksidente. Ito ay isang ritual, isang paanyaya. Pinanod ko silang bumaba. Pinanod ko si Ramon na makmura at si Samuel na makunwaring naalala. Ang bawat kilos ni Samuel ay isang perpektong pearte. Ngunit nakita ko ang pangingini sa kanyang kamay, ang kislap sa kanyang mata. Hindi ito takot. Ito ay paasam. At naramdaman ko ang katahimikan. Ang biglang pakawalang lahat ng tunog. Ito na iyon, nagsimula na. Mula sa aking pinatataguan, pinanood ko ang mga anino na lumabas mula sa tubuhan. Marami sila, mas marami kaysa sa inaasahan ko. Gutom sila at desperado. Nakita ko si Ramon na lumaban ng buong tapang. Isang ama na pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Ngunit nag-isa lang siya. At sila ay isang buong lahi. Pinanood ko ang hindi mapanood. Narinig ko ang tuno na hanggang ngayon ay bumabagaba sa aking pagtulo. Ngunit ang aking mamata ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Samuel. Hindi siya ginalaw maaswang. Tumayo lang siya sa gilid na parang isang direktor na pinapanood ang kanyang dula. Nang bumasa si Ramon, nang mabasa ang salamin, nang matapos ang lahat, lumapit siya sa jeep. Tumingin siya sa loob. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang mukha. Wala na ang maskara ng pagiging isang mabuting tiyuhin. Wala na ang pagkukunwari. Ang nakita ko ay ang mukha ng isang halimaw na nagagala sa kanyang tagumpay. Ang akala ng lahat, ang akala ng pamilya mo ay isa lang siyang biktima, isang kasama sa trahedya. Ngunit hindi. Siya ang nagsimula ng lahat. Siya ang nakplano. Siya ang tumawa sa kanila mula sa kadiliman.
Idinilat ko ang aking mata at tiningnan si Elias. Ang kanyang mukha ay isang blangkong papel, naghihintay na sulatan ng katotohanan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Huminga ako ng malalim. Ang halimaw na pumatay sa iyong ama, ang halimaw na kumuha sa iyong ina at kapatid, ang halimaw na nagdala sa inyo sa islang ito para lamang patayin, ay hindi isang estranghero, Elias. Bawat salita ay parang isang bato na ibinabato ko sa isang tahimik na lawa. Hindi siya isang aswang na hindi mo kilala. Siya ang taong ngumiti sa iyo sa pantalan. Siya ang taong nagyaya sa inyo na umuwi. Ang naisang dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon ay dahil hindi niya alam ang tungkol sa anting-anting na isinabit ng iyong ina sa iyong lik. Nakita ko ang pakalito sa kanyang mata, isang desperadong pagtanggi sa paparating na katotohanan. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Si Tio Samuel, kasama siyang namatay. Umiling ako dahan-dahan. Ito na ang pinakamasakit na parte. Hindi siya namatay, Elias, dahil siya ang kanilang pinuno. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay naging kasing biga ng semento. Nakita ko ang pababago sa mukha ni Elias. Ang pakalito ay naging patataka, pagkatapos ay pakabigla. At sa huli, isang dahan-dahang pausbong ng isang bagay na mas malalim kaysa sa galit ang sakit ng katasilan. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mata ay naghahanap ng kahit anong senyales na ako ay nagsisinungaling, ngunit wala siyang nakita. Ang pinuno nga aswang sa islang ito, Elias. Tumayo ako at ang aking boses ay naging kasing tigas ng bakal. Ay, ang Tio Samuel mo. Ang mahuling salita ni Lolo Iro ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa usok mula sa apoy. Ay, ang Tio Samuel mo. Sa loob ng isang mahabang sandali, wala akong narinig. Ang ugong sa aking tainga ay mas malakas pa kaysa sa lagitik na apoy. Ang buong kubo ay tila umikot. Ang mukha ni Lolo Iro ay lumabo. Tio Samuel, ang kanyang malapat ng ngiti, ang kanyang malakas na tawa, ang kanyang kamay sa aking noo. Kamusta ka na, bata? Ang kanyang yakap kay tatay, ang kanyang kunwaring pag-aalala. Huwag kayong maalala, dinala ninyo siya sa tamang lugar. Ang kanyang ngiti bago siya humiyaw sa tubuhan. Isang malakas na pangingini ang gumapang mula sa aking mapaa-paakya sa aking gulugot. Hindi ito pangingini sa takot. Ito ay pangingini sa galit. Isang dalisay na niningas at walang kapantay na galit na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Ang dalamhati na dinadala ko sa loob ng maraming taon, isang malamig at mabigat na bato sa aking dibdib ay biglang nagliyap. Naging isang kumukulong bulkan. Sinungaling bulong ko. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ko. Si Lolo Iro ba o ang aking sarili? Tumayo ako. Ang upuang kawayan ay tumalsik sa aking pagtayo. Lumabas akong kubo, sinipa ang pinto at sumigaw. Isang sigaw na hindi na sigaw ng isang bata kundi ng isang lalaking nasugatan ng malalim. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Ngunit sa aking isipan, ang ingay ay nakabibingi. Tugo, sigaw, ang amoy ng takot. Ang lahat ng pira-pirasong alaala ay biglang nakadutong-dutong. Asagi ng lahat ng iyon ay ang mukha ni ang nakangiting mukha ni Tio Samuel. Sa sobrang galit, sinuntok ko ang pinakamalapit na puno ni Heniyog. Ang balat ng puno ay matigas at magaspang, ngunit hindi ko ininda ang sakit. Naramdaman ko ang pag-init ng aking kamao at nang tiningnan ko ito, umuusok ito. Ang dugo mula sa aking mga buko na ngayon ay kasing init na baga ay tumulo sa katawan na puno. Naiwan ito ng maitim e suno na marka na parang maluhang asido. Papatayin ko siya, sabi ko. Ang boses ko ay garagal at punong lason. Pupuntahan ko siya. Sa sityo kumunoy ngayon din at tatapusin ko siya. Bumalik ako sa loob ng kubo. Kinuha ang aking bolo at nasimulang malaka patungo sa dilim. Elias, tumigil ka, sigaw ni Lolo Iro, humaharang sa aking daan. Umalis ka diyan, Lolo, banta ko. Ang aking mata ay nagliliyap sa galit. Huwag mo akong pipigilan. Nagpapadala ka sa galit. Sabi niya, hindi natitinag.
Iyan mismo ang gusto niyang mangyari. Sa tingin mo ba aksidente lang na nalaman natin ang pagaling nila ngayong gabi? Isa itong paanyaya, Elias. Hinihintay ka niya. Mas mabuti sigaw ko pabalik para hindi na ako mahirapang hanapin siya. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa balikat. Ang kanyang lakas para sa isang matanda ay nakakagulat. Hindi mo naiintindihan ang sigaw na narinig natin kanina. Ang pagaling nila, ikaw ang dahilan niyan, o mas tamang sabihin, ang dugo mo. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lolo Airo at sa kanyang mata, nakita ko ang isang bagong layer ng katotohanan, isang katotohanan mas madilim pa. Ang sumpang kanilang lahi ay isang pakabulo at ang lunas sa pakabulo ay dugo. Ngunit hindi ordinaryong dugo. Dugo na may kapangyarihan. Dugo na galing sa kabilang sangay ng kanilang pamilya na hindi tinanggap ang sumpa. Bigla, ang lahat ng galit ko ay tila nagelo. Ang dugo ni tatay? Oh, sabi ni Lolo Iro, ang dugo ng iyong ama ang pansamantalang napabagal sa kanilang pakabulo sa loob ng maraming taon. Ngunit tulad ng lahat ng gamot, nawawala ang epekto nito. Kailangan nila nga mas malakas. Kailangan nila nga ang permanenteng lunas. Dahan-dahan, ang mapiraso ay naguunay sa aking isipan, ang aking sakit, ang anting-anting. Ang aking dugo na parang asido. Kailangan nila ako, bulong ko, hindi bilang tanong, kundi bilang isang katotohanan. Kailangan nila ang dugo mo, Elias. Dugo na hindi lang puro, kundi hinaluan pang kapangyarihan na anting-anting. Para kay Samuel, ikaw ang banal na sakramento. Ikaw ang lunas na mag-aalis ng sumpa at magbibigay sa kanya ng walang hanggang kapangyarihan. Kapag nakuha niya ang iyong dugo, hindi na siya isang aswang na nabubulok. Magiging isa siyang Diyos. Ang bigat ng kanyang salita ay parang isang malaking bato na dumagan sa akin. Ang paghiganti ay biglang naging isang maliit at walang saysay na bagay. Ito ay mas malaki kaysa sa akin, mas malaki kaysa sa aking pamilya. At ang iyong ama, dagdag ni Lolo Iro, ang boses ay puno ng pihati. Alam niya ang lahat ng ito. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Kaya siya ayaw na ayaw bumalik dito, hindi lang dahil sa takot, dahil sa kahihiyan. Alam niyang hinahabol ni Samuel ang kanyang dugo. Ang pagtakas niya mula sa islang ito maraming taon na ang nakalipas ay ang paabandona niya sa kanyang kamaanak sa kanilang sumpa. Ang pagbabalik ninyo ay ang paharap niya sa kasalanang matagal na niyang tinatakbuhan. Isang bagong along ng sakit ang humampas sa akin. Ang galit ko kay tatay dahil sa kanyang kahinaan ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa at kalungkutan. Namatay siya hindi lang bilang biktima, kundi bilang isang taong sinusubukang itama ang kanyang pagkakamali. Nabitawan ko ang aking bolo. Ang galit sa aking puso ay napalitan ng isang malamig at matatak na determinasyon. Tumingin ako kay Lolo Iro. Ang aking mata ay malinaw na ngayon. Hindi lang ikaw ang pakay niya, Elias, sabi ni Lolo Iro. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon, puno ngang biga ng paparating na gabi. Ikaw ang sakripisyo. Huminga siya ng malalim. At ang kanyang huling salita ay isang hatol. At ang ritual ay ngayong gabi. Walang naksalita pa katapos nun. Ang masalita ni Lolo Iro ay humawi sa galit sa aking puso at nagiwan na isang malamig at matigas na bato na katotohanan. Ang ritual, ang sakripisyo, si Tio Samuel. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Tumayo ako at kinuha ang aking bolo. Pinunasan ko ang dugo sa aking kamao gamit ang isang basahan at maingat na sinuri ang talim ng sandata. Malamig, matulis, handa. Si Lolo Iro ay pumasok sa isang maliit na silid sa laikot ng kubo. Paglabas niya, may dala na siyang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Isang sibat na gawa sa matigas na kahoy ng kamagong. Ang dulo ay bakal na hinasa hanggang sa kumikinang ito sa liwanag ng apoy. Ito ay sandata ang isang tunay na mandirigma, hindi lang isang tagapatanggol. Nakatinginan kami.
Walang salitang kailangang bigkasin. Ang paunawa sa pagitan namin ay mas malalim pa kaysa sa masalita. Hindi na ako ang kanyang estudyante at hindi na siya ang aking guro. Ngayong gabi kami ay dalawang sundalo na papasok sa isang laban na alam naming isa lang sa amin ang lalabas ng buhay. Oras na, sabi niya, tumanggo ako. Lumabas kami ng kubo at tinaha ang madilim na gubat patungo sa direksyon ng sitio Kumunoy. Ang gubat sa gabi ay ibang-iba. Ang mapuno ay maitim na haligi na umaabot sa isang kisame ng gadahon na halos. Ganap na tumatakip sa liwanag ng buwan. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay nagbabantay. Bawat kaluskos, bawat pagaspas ay tila isang babala. Ngunit ang aking mapandama na hinasa na anting-anting ay mas matalas kaysa dati. Ang aking mata ay nakakakita sa dilim. Ang aking pandining ay kayang tukuyin ang yaba ng isang bayawa mula sa pagaspas ng isang ahas. At nararamdaman ko ang hangin, ang bawat pagbabago sa temperatura, ang bawat kakaibang amoy. Gumalaw kami ng mabilis at tahimik. Si Lolo Iro sa unahan, ang kanyang sibat ay handa. Ako sa kanyang likuran. Ang aking bolo ay mahigpit na hawak. Bawat hakbang namin ay may layunin. Malapit na kami sa hangganan ng sitio Kumunoy nang bigla akong mapahinto. Ang balahibo sa aking bato ay muling tumindi. Ang lamig na gumapang sa aking gulugot ay mas matindi kaysa dati. Lolo, bulang ka. May nagmamasid. Huminto rin si Lolo Iro. Itinaas niya ang kanyang sibat. Ang kanyang nga mata ay gumagala sa paligid, sinusuri ang bawat anino. Nasaan? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Nasa lahat ng dako. Isang malakas. At biglang, ang lahat ng tunog ng gubat ay namatay. Muli, ang katahimikang iyon. Ang selyo ang kanilang presensya. Boom! Isang itim na anino ang bumaksa mula sa itaas. Mula sa mga sanga ng isang dambuhalang puno nga kasya. Bumaksa ito sa lupa sa pagitan namin ni Lolo Iro. Nakpaangat ng alikabo at mga tuyong dahon. Hindi ito isang ordinaryong aswang. Higit na malaki ito kaysa sa maaninong nakita ko noon. Ang katawan nito ay parang sa isang gorilya, siksik sa mamaskuladong laman. Ang braso nito ay mahahaba at makapal na parang trosong kahoy na naktatapos sa mga kukong kasinlaki ng mapatalim. At ang mata nito dalawang naapoy na pulang butas na nakatitik sa akin. Hindi kay Lolo Iro. Sa akin. Isa ito sa mga piling bantay ni Samuel. Ipinadala para salubungin kami. Umatungal ito, isang tunok na napayani sa mga puno. At sumugot ito, isang anino, isang dagundong, isang sigaw. Elias sa kaliwa. Utos ni Lolo Iro. Kumilos kami bilang isa. Umikot ako pa kaliwa. Ang aking bolo ay humiwa sa hangin. Si Lolo Iro ay sumugot mula sa kanan. Ang kanyang sibat ay nakatutok sa dibdib ng halimaw. Ang halimaw ay mas mapilis kaysa sa inaasahan ko. Sa isang kisa mata, sinangga nito ang aking bolo gamit ang makapal nitong braso. Narinig ko ang tuno ng bakal na tumama sa buto. Bahagi lang itong nasugatan. Kasabay nito, umikot ito at iwinasiwas ang kabilang kamay nito papunta kay Lolo Iro. Mabilis na umatras si Lolo, ngunit nahagi pa rin ng gakuko ang kanyang tagiliran na iwan ng tatlong malalalim na hiwa. Umungol si Lolo Iro sa sakit, ngunit hindi siya natinak. Muli siyang sumugod, sinasamantala ang pag-atake sa akin ng halimaw. Naging isang mabilis at nakamamatay na saya ang laban. Ang aking bolo ay pauli-ulit na humihiwa, naiwan ng mababaw na sugat na agad ding naghihilom. Ang siba ni Lolo Iro ay tumutuso, nahahanap ng kahinaan. Ngunit ang halimaw ay isang bagyo ng gali alakas. Bawat hampas nito ay napapayani sa lupa. Sa isang pagkakataon, nadulas ako sa isang ugat, nawalan ako ng balanse, nakita ng halimaw ang pagkakataon. Tinalikuran nito si Lolo Iro at buong lakas na sumugod sa akin. Ang magakuko nito ay nakaanda, nakatutok sa akin puso. Vala na kong oras para umilagi, ito na. Ngunit sa huling sandali, isang anino ang dumaan sa aking harapan. Umalis ka diyan, ang sigaw ni Lolo Iro.
Naramdaman ko ang isang malakas na tula sa aking dibdib. Tumilapon ako paatras, bumaksa sa lupa. Narinig ko ang isang nakakakilabot na tunog. Isang tunog na hindi ko na malilimutan. Ang tunog nga kuko na bumabao na malalim sa laman ay buto. Mabilis akong tumayo. Ang halimaw ay nakatayo doon. Ang braso nito ay nakabaon sa dibdib ni Lolo Iro. Si Lolo Iro ay nakaluhot, nakatingin sa akin. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Dugo ay bumubulwa mula sa kanyang bibig at mula sa malaking sugat sa kanyang dibdib. Ang sibat niya ay nakahandusay sa lupa sa kanyang tabi. Ang mundo ko ay yuminto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aking pandinig. Hindi ko narinig ang pagtawang halimaw. Hindi ko narinig ang paggaspas nga dahon. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mukha ni Lolo Iro. Ang taong nagligtas sa akin. Ang taong nag-alaga sa akin. Ang taong naturo sa akin kung paano maging tao muli. Dahan-dahan, bumagsak siya. Isang alon ng apoy ang sumabok mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi ito ang bula na galit na naramdaman ko kanina. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas dalisay. Isang kapangyarihan na pinigilan ko sa loob ng maraming taon. Ang anting-anting sa aking dibdib ay biglang nag-init ng husto na parang isang piraso ng nakbabagang bakal. Ang ini ay dumulo sa aking maugat, sa aking mabuto hanggang sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang halimaw sa kanyang pagtatagumpay ay hinugot ang kamay nito mula sa dibdib ni Lolo Iro at lumingon sa akin, handa nang tapusin ang kanyang gawain. Ngunit ang nilingon niya ay hindi na, ang binatang kanina lang ay takot at nakalangan. Sumigaw ako, isang sigaw na hindi lang galing sa aking lalamunan, kundi mula sa bawat sulok na aking pagkatao, isang sigaw na may kasamang liwanag. Hinawakan ko ang aking bolo gamit ang dalawang kamay at sumugot. Ang aking bilis ay hindi na bilis ng tao, para akong isang bala na pinakawalan. Bago pa man makakilos ang halimaw, naroon na ako sa harapan niya. Iwinasiwas ko ang aking bolo. Hindi sa kanyang braso o binti, kundi sa kanyang lik. Ang talim na ngayon ay nababalutan ng isang berdeng esmeraldang apoy ay humiwas sa kanyang makapal na balat na parang isang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Isang malinis na hiwa. Ang ulong halimaw ay lumipat sa hangin. Ang ekspresyong ng pagtataka ay nakaukit pa rin sa mukha nito. Ang katawan nitong walang ulo ay nanatiling nakatayo sa loob ng ilang segundo bago ito bumaksa sa lupa na may malakas na kalabok. Hindi ito dumugo. Sa halip, nagsimula itong maging abo. Mabilis na tinutupo ng berdeng apoy. Hindi ko pinansin ang nangyari. Tumakbo ako papunta kay Lolo Iro. Lumuhod ako sa tabi niya at maingat na itinaas ang kanyang ulo sa aking kandungan. Lolo! Lolo! Huwag! Bulong ko, ang aking boses ay basag. Ang luha ay nagsimulang mamuha sa aking nga mata. Hindi na naman. Ngumiti siya, isang malungkot at madugong ngiti. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at inawakan ang anting-anting sa aking dibdib. Malamig ang kanyang kamay. Kita mo, Elias, sabi niya, bawat salita ay isang pakikibaka. Nasa iyo na ang lakas na kailangan. Huwag po kayong maksalita, Lolo, sabi ko. Pilit na pinipigilan ang pag-ibig. Mabubuhay ka. Gagamutin kita. Umiling siya. At isang panibagong agos ng dugo ang dumaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang paghinga ay naging mas mababaw, mas mahirap. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting kumukupas. Wala nang panahon, bulong niya. Pakinggan mo ako, Elias. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang aking kamay. Ang kanyang huling lakas ay nakatuon sa sandaling iyon. Tapusin mo ang sumpa. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang guro sa isang estudyante. Ito ay ang tingin ng isang ama na nagpapaalam sa kanyang anak. Ang paghihiganti ay lason.
Inulit niya ang salitang itinuro niya sa akin maraming taon na ang nakalipas, ngunit ang katarungan ay tungkulin. Naramdaman ko ang pagina ng kanyang hawak. Ikaw na. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Ang tagapagtanggol. Ang kanyang kamay ay bumaksak mula sa aking dibdib. Ang kanyang huling hininga ay isang tahimik na pagaspas na kinuha ng hangin ng gabi. Ang bigat ng kanyang katawan ay dumagan sa aking braso. Nawala na siya. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng madilim na gubat. Ang katawan ng aking tagapagligtas ay nasa aking kandungan. Ang abong ang halimaw na pumatay sa kanya ay dahan-dahang tinatangay ng hangin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang takot. Ang kalungkutan ay naroon. Isang malalim at malawak na karagatan ng pihati. Ngunit sa ilalim nito, may ibang bagay na umuusbong. Isang layunin. Dahan-dahan kong inilapa ang katawan ni Lolo Iro sa lupa. Kinuha ko ang kanyang sibat at itinayo ito sa tabi niya na parang isang panandang bato. Kinuha ko ang aking bulo. Tumingin ako sa direksyon ng sitio Kumunoy. Sa malayo, nakikita ko ang isang mapulang liwanag na nanggagaling sa mga puno. Ang liwanag ng kanilang ritual. Hindi na ako umiyak. Ang aking maluha ay natuyo na. Ang aking puso ay naging kasing tigas ng bato at kasing laming ng bakal. Ang huling panunumpa ay nagahava na. Ang huling sakripisyo ay naibigay na. Ngayon, ako na lang ang natitira. Ako na lang ang haharap sa kanila. Hindi bilang isang naghihiganti, kundi bilang isang tagapagmana, bilang isang tagapagtanggol. Iniwan ko ang katawan ni Lolo Iro sa ilalim nga puno. Kasama ang kanyang sibat na nagsisilbing bantay. Wala akong oras para sa isang maayos na libing. Ang tanging parangal na may bibigay ko sa kanya ay ang pagtupa sa kanyang huling habilin. Naglakad ako, hindi na tumatakbo. Bawat hakbang ko ay mabigat at may layunin. Ang gubat na dati ay punong pangganib ay tila yumuyukod ngayon sa aking pagdan. Ang maanino ay umiwas. Ang magabulong ay tumahimik. Naramdaman nila ang kapangyarihan na dumadaloy sa akin, isang kapangyarihang isinilang mula sa pihati. Habang papalapit ako sa sitio Kumunoy, ang hangin ay nagsimulang magbago. Nagkaroon nito en amoy ang luma at nabubulo na kahoy, na mamasamasang lupa, at ng isang bagay na matamis at nakakasuka ang amoy ngang sakit at ng lumang dugo. Lumabas ako mula sa linya ng mga puno at tumayo sa gilid na yun. Ang sitio Kumunoy ay isang bangungot na nakatoto. Ang mga bahay ay mga baluktot at halos gumuho ng mga istruktura gawa sa makahoy na kinain ng anay at mga bubong na yupi at butas-butas. Ang bintana ay mga madidilim na butas na parang matang nakatiti sa kawalan. Walang liwanag, walang buhay. Ngunit may mga nilalang doon. Sa mga madidilim na sulo sa ilalim ng mga silang-silong nakita ko sila, mga aswang. Ngunit hindi sila ang mamalalakas at nakakatakot na mga ngaso na pumatay sa aking pamilya. Ang maito ay mapayat at hirap na nilalang. Ang kanilang balat ay kulay abo at tuyot. Ang kanilang mata ay walang kislap. Nakapulang sila, nakayuko, umuubo at umuungol ng mahina. Sila ang miyembro ng lahi na hindi panakikinabang sa bagong lunas, mga naghihingalo. Tiningnan nila ako habang dumadaan ako sa gitna ng kanilang nayon. May takot sa kanilang mata, ngunit wala silang lakas para tumayo o umatake. Tinalikuran ko sila, hindi sila ang pakay ko. Sa gitna ng sitio Kumunoy ay may isang malawak na espasyo, isang plaza na gawa sa tuyong putik. At sa gitna na plaza na iyon, nakatayo si Tiyo Samuel. Ang mapulang liwanag na nakita ko mula sa malayo ay nanggagaling sa isang malaking siga sa likuran niya. Ang apoy ay nabibigay liwanag sa isang malaking bilo na iginuhi sa lupa gamit ang abo at buto. MGA buto ng tao. Hindi siya ang Tiyo Samuel na naalala ko. Hindi na rin siya ang matandang Samuel na binanggit ni Lolo Iro na unti-anting nabubulo. Ang nakatayo sa harapan ko ay isang nilalang sa pagitan ng tao at halimaw. Siya ay mas matangkad. Ang kanyang balikat ay mas malapat. Ang kanyang balat ay mayroon pa ring kulay abong tono
Ngunit wala na ang mabita at pakabulo. Ito ay makinis at tila matigas na parang katat. Ang kanyang mata ay dalawang nagliliyap na pulang tuldok, punong kapangyarihan at pakmamataas. Ngumiti siya nang makita niya ko, ang parehong ngiti na nakita ko sa tubuhan. Sa wakas, sabi niya, ang kanyang boses ay isang ugong na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nakabalik ka sa pamilya, Elias. Hindi ako sumagot. Nalakat lang ako palapit. Ang aking bulo ay nakababa sa aking gilid. Bawat hakbang ko ay isang patimbang, isang pagsukat sa aking kaaway. Hinintay kita ng matagal, patuloy niya. Ikinakalat ang kanyang braso na parang isang haring sumasalubong sa kanyang alipin. Dapat kitang pasalamatan. Ang dugo ang iyong ama ay nagbigay sa amin ng ilang taon. Ngunit ang dugo mo, ang iyong banal na dugo, ito ang mabibigay sa amin ng kawalang hanggan. Uminto ako ilang metro mula sa kanya. Ang init mula sa siga ay dumadampi sa aking likod. Hindi ako naparito para magbigay kahit ano. Sabi ko, ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Hindi mo kailangang ibigay, pamangkin, kukunin ko. Sa isang kisap mata, sumugot siya. Hindi na siya gumagalaw na parang tao. Gumalaw siya na parang isang anino na tinangay ngang hangin. Mabilis, napakabilis. Ngunit handa ako. Itinaas ko ang aking bolo at sinalubong ang kanyang paatake. Klang, ang tuno ng bakal na tumama sa isang bagay na kasing tigas ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong plasa. Ang kanyang kuko na ngayon ay mahaba at itim ay sumalpo sa talim ng aking bolo. Ang lakas ng impact ay napadala ng pangingini sa aking buong braso, ngunit hindi ako natinak. Umatras siya, isang ekspresyon ng pagtataka sa kanyang mukha. Nagbago ka ng muli siyang sumugot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na diretsong atake. Umikot siya. Ang kanyang kilos ay parang sa isang mananayawng kamatayan. Ang kanyang kuko ay humihiwa sa hangin, naiwan ng maitim na guhit. Umiilag ako, umaatras, sumasayaw sa kanyang ritmo. Naghahanap ngang isang butas, isang pagkakataon. Sumuko ka na, Elias! Sigaw niya, ang kanyang boses ay punong pakayamot. Dugo sa dugo! Isa ang ating pinagmulan! Ang lakas na iyan ay dapat na sa akin. Napatuloy ang aming laban, isang palitan ng maatake at depensa. Ang plaza ay naging aming arena. Ang apoy sa likuran niya at ang berdeng liwanag mula sa aking bolo ang tanging ilaw. Sa isang pagkakataon, nakamali ako. Masyado akong umasa sa aking lakas. Sinubukan ko siyang tamaan ng isang malakas na hampas, ngunit mabilis siyang umilak. Nawalan akong balanse. At sa sandaling iyon, nakuha niya ako. Ang kanyang kamay na malami at parang bato ay humawa ng mahipit sa aking lik. Inaangat ako mula sa lupa. Ang kanyang maadaliri ay bumaon sa aking lalamunan. Pinipigilan ang aking pahinga. Idinikit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy libingan. Salamat sa dugo mo, pamangkin, bulong niya. Ang kanyang pulang mata ay nakatitik sa akin ng may pagtatagumpay. Ibinabalik mo ang kadakilaan sa ating lahi. Binusan niya ang kanyang bibig. Nakita ko ang kanyang pangil mahaba, matutulis at handang bumaon. Dahan-dahan, inilapit niya ito sa aking lik. Ang pangil ni Tio Samuel ay ilang pulgada na lang mula sa aking lik. Ang kanyang hininga ay isang malami na hangin na nangangako ng kamatayan. Ang kanyang mata ay nakdiriwang. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ang sakripisyo ay handa na. Ngunit hindi ako pumalak. Hindi ako nanlaban. Sa halip, ipinikit ko ang aking mata. Hindi ko na naisip ang paghihiganti. Ang mukha ni tatay, ni nanay, ni Celia ang ito ay naging matahimik na alaala na lang, hindi na mga sigaw na humihingi ganti. Ang huling muka na nakita ko sa aking isipan ay ang muka ni Lolo Iro. Nakanggiti habang bumabagsak. Ikaw na ang tagapagtanggol.
At sa katahimikan ng aking isipan, sa bingit ng kamatayan, nahanap ko ang aking tunay na lakas. Hindi sa galit, hindi sa put, kundi sa pagtanggap. Idinilat ko ang aking mata at tiningnan siya. Hindi mo kukunin ang dugo ko, Tio. Bulong ko. Ang boses ko ay kalmado sa kabila ng pagkakasakal niya. Ibibigay ko. Ang pagtatakes sa kanyang mukha ay isang sandali lang, ngunit sapat na iyon. Pinakawalan ko ang lahat. Ang kapangyarihan ng tinganting na matagal kong kinontrol ay pinigilan ay biglang bumulwa mula sa akin na parang isang nasirang dam. Hindi ito isang paksabo ng galit, kundi isang tahimik at napakalakas na paglaya. Isang nakakasilaw na berdeng esmeraldang liwana ang bumalo sa akin. Ang liwana ay hindi mainit. Ito ay dalisay at malamig, ngunit mayroon itong bigat na kayang durugin ang mabundok. Ang aking dugo na nag-aapoy sa loop ng aking maugat ay sumigaw sa paglaya. Ang kamay ni Tio Samuel na nakahawak sa aking lig ay biglang umusok. Sumigaw siya. Isang sigaw na hindi ng pagtatagumpay, kundi ng purong-purong paghihirap. Binitawan niya ako na parang isang nababagang uling. Napaluhod siya sa lupa. Tinitingnan ang kanyang kamay na ngayon ay natutunaw na parang kandila. Ang laman at buto ay nagiging itim na likido. Ano ito? Palahaw niya. Anong ginawa mo? Tumayo ako. Ang berdeng liwanag ay mas lalong tumindi at ang aking buhok at damit ay iwinawasiwas ng isang hanging hindi naman umihip. Hindi mo naintindihan, Tio. Sabi ko ang aking boses ay umalingaw na parang boses ng marami. Ang anting-anting ay hindi lang isang sandata. Hindi rin ito lunas. Ito ay isang panlinis. At ang presyo mang paglilinis ay ang paglaya. Lumakat ako palapit sa kanya. Bawat yapa ko ay nagiwan ng isang bakas ng berdeng apoy sa lupa. Umatras siya gumagapang palayo. Ang pamamataas at kapangyarihan ay nawala na sa kanyang mata. Ang natira na lang ay ang takot, ang parehong takot na nakita. Kusang mamata nga aswang na humawa sa akin sa ilalim ng jeep maraming taon na ang nakalipas. Hindi mo kayang patayin ang sarili mong kadugo, sigaw niya. Ang kanyang huling despradong depensa. Hindi kita papatayin, sagot ko. Lilinisin kita. Itinaas ko ang aking kamay. Ang liwanag ay nagtipon doon. Isang kumikinang na globo ng dalisay na enerhiya. Ibinaba ko ang aking kamay. Ang sina ng liwana ay tumama sa kanya. Walang paksabok, walang ingay. Tahimik lang itong bumalo sa kanya na parang isang kumot ng liwana. Nagsimula siyang makbago. Ang kanyang balat ay dahan-dahang nagiging abo. Ang kanyang pangil ay lumiliit. Ang pulang apoy sa kanyang mata ay unti-unting namamatay na papalitan ng isang ordinaryong kulay kape. Sa loob ng isang sandali, bago siya ganap na maglaho, nakita ko siya ang tunay na Samuel, ang pinsan ng aking ama, ang taong naligawng landas, punong pagsisisi at takot ang kanyang mata. Pagkatapos, tulad ng isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon, gumuho siya. Naging isang bunton ng pinong puting abo na dahan-dahang tinangay ng hangin. Ang sumpa ay wala na. Kasabay ng kanyang paglalaho, isang kolektibong ungol ang narinig ko mula sa buong nayon. Ang liwanag sa akin ay humupa at nakita ko ang maaswang na lumalabas mula sa kanilang mataguan. Ang kanilang baluktot na katawan ay unti-unting umunat. Ang kanilang kulay abong balat ay nakakaroon ng kulay. Ang kanilang mata ay nawawalan ng pulang apoy. Ang kapangyarihang nabigay sa kanilang lakas. Asyaring dahan-dahang pumatay sa kanila ay nawala. Ang natira ay mga payat, mahina, at takot na mga nilalang na halos hindi na matatawa na tao. Sila ay mga anino na lang ng kanilang dating pagkatao. Natipon sila sa plaza, nakatingin sa akin. Walang galit, walang pakbabanta, tanging takot at pagkalito. Sila ang manaiwang bilanggo na biglang pinalaya, hindi alam kung saan pupunta. Tininan ko sila, ang nga nilalang na ito. Ang nga supling ng kasakiman, ang nga bunga ng isang masamang kasunduan. Pwede ko silang ubusin, pwede kong tapusin ang kanilang lahi.
Ang dugo ko ay nananawagan pa rin para doon. Ngunit ang boses ni Lolo Iro ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang katarungan ay tungkulin. Itinaas ko ang aking bolo, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang simbolo. Ang sumpa ay tapos na, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at matatak sa katahimikan gabi. Ang inyong pinuno ay wala na. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila. Binibigyan ko kayo ng pagpipilian. Lisanin ninyo ang islang ito at huwag nang bumalik at magsimula ang panibagong buhay kung saan man kayo dalhin ng inyong mapaa o manatili dito at harapin ang bagong tagapagtanggol. Walang naksalita. Ngunit isa-isa yumuko sila. Isang pagalang na isinilang mula sa takot ngunit isang simula pa rin. Pagkatapos, dahan-dahan, tumalikod sila at nagsimulang maglakad palayo. Papasok sa dilim ng gubat, papalayo sa sitio Kumunoy, papalayo sa kanilang nakaraan. Tumayo ako roon hanggang sa ang huli sa kanila ay naglaho. Ang natira na lang ay ang abandonadong bahay, ang bunto ng abo kung saan dating nakatayo si Tio Samuel at ang katahimikan. Ang araw ay sumisikat na nang makabalik ako sa lugar kung saan ko iniwan si Lolo Iro. Dinalo ko ang kanyang katawan sa tuktok ng isang talampas na nakatanaw sa dagat, ang parehong lugar kung saan namin pinanood ang pagsikat ng araw maraming beses na. Doon, inilibing ko siya. Nang matapos, tumayo ako sa gilid ng talampas, pinapanood ang pagampas ng mga alon sa mga bato sa ibabaw. Ang anting-anting sa aking dibdib ay hindi na mainit. Isa na lang itong malamig at makinis na bagay na nakasabit sa aking lig, isang paalala. Nawala ang lahat sa akin sa islang ito. Ang aking pamilya, ang aking pakabata, ang aking guro. Ngunit dito ko rin natapwan ang aking sarili. Hindi na ako si Elias, ang batang may sakit. Hindi na ako ang binatang nagihiganti. Ang hangin ng umaga ay humihip. Dala ang amoy ng asin at ng basang lupa. May mabulong itong dala, gaya ng dati. Ngunit hindi na ito mabulong, kasamaan o pagbabanta. Ang maito ay tila isang pagbati, isang pakilala. Ako si Elias, ang huli sa aking lahi, ang tagapagmana ng hinakpis, at ang bagong tagapagtanggol ng isla Pulang Lupa.